Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na magiging kabahagi, Panginoon, ako ng iyong gawain upang i-share, Lord, kung ano yung ginagawa ninyo sa ministry at kung paano din, Panginoon, ako din bilang manggagawa ay nangangailangan ng mga ganitong pag-aaral, Panginoon, at kung paano ito isinasagawa sa ministry at sa kabila, Panginoon, na ito'y gagamitin ko bilang patotoo, pero patuloy akong umaasa, Ama, na kayo po ang siyang patuloy na gagawa sa aking buhay at din sa ministry. At ang dalangin ko rin, Panginoon, na bawat isa sa amin, sa pagsasama-sama namin, Panginoon, ay nakapag-create din kami sa sarili namin, sa ministry, na mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon, bilang application sa mga natututunan po namin. Salamat, Ama. Kayo po ang magliwanag, kayo lamang po ang maluwalhati. Ang lahat ng papurit karangalan ay sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay? So, mga kapatid, gusto ko lang din pong magbahagi yung kaninang sharing po natin dito sa 5 elements of a champion mindset. Nung nandun po sa Baguio, nung pinag-uusapan po namin ito, yun po yung una kong naalala eh. Kung i-rate ba yung sarili ko from 1 to 10, nasaan kaya ako? Sa totoo lang po mga kapatid, sabi ko siguro nasa 7. Kasi po, dito sa dalawang ito, number 3 and number 5. Number 3 and number 5. So, bias for action. Minsan po, sa totoo lang, syempre ho, di ba? Ginagamit ako ng Panginoon, pinapadala ng Panginoon sa biyaya niya, sa iba't ibang lugar. Hindi po maiiwasan na mag-prepare ka ng mga topic. Hindi maiiwasan na maghanda ka ng mga notes mo, yung mga outline, di ba? Kaya minsan, yung oras ko at panahon na yon, mga kapatid, sa totoo lang, lahat ng gagamitin ko sa pagpiprepare ng papel, ay naaagaw ko na po yan sa pagpiprepare ng pang-action. Hello, nagigit po ako, mga kapatid. So, pero, ito pong year na ito, sabi ko, pagbaba ko ng Baguio, Lord, bigyan mo po ako ng isang malinaw na dapat kong gawing hakbang para mai-apply ko po sa church at personally sa sarili ko yung mga bagay na natutunan ko po. And then pangalawa, yung commitment to uncluttered focus. Sabi ko, Panginoon, kailangan luminaw pa mabuti sa akin na kailangan hindi ako pwede sa mga kalat-kalat. Kailangan i-commit ko yung sarili ko doon sa yung salitang focus lang talaga. No, kaya po nitong taong ito, sa totoo lang po may mga isinulat ako sa personally, nagsulat po ako ng may mga tao ba na dapat kong medyo dumistansya ng konti. Okay? May mga activity ba? May mga invitation ba na dapat sabihin no? Yung mga tipong ganun po, mga kapatid. So, yun po yung personal na naging application. Kaya sabi ko parang 7. Pero po rin po ang Panginoon dahil nung ibinaba po ito sa amin at sa atin din na ibaba, naging malaking tulong po ito sa akin. Okay? Ngayon po, doon po sa Aldersgate, meron pong isang bagay doon na tumatak po sa akin at nadinig ko uli ito sa isang pastor, kay Pastor Philip Eugenio ng Pansay UMC sa Tarlac. Ang sabi niya, natandaan niya daw ito doon sa Aldersgate, kapag may tamang pananaw, may tamang galaw. Okay? Pag may tamang pananaw, may tamang galaw. Alam niyo mga kapatid, nung nadinig ko po ito, medyo parang nayalig yung isipan ko. Teka, baka mamaya itong pananaw ko mali. Okay? So ang una ko pong chinek mga kapatid, yung pananaw ko, dahil maniniwala ako na yung galaw ko susunod na lang doon sa pananaw. Okay? So isa po yan sa naging matindi at gusto ko lang pong sabihin ito and then saka ko po ibibigay ko ano yung mga bagay na ginawa ko po. So pag may tamang pananaw, may tamang galaw. Mga kapatid, nag-commit po ako na sabi ko, kahit na ako po ay staff sa isang gathering ng UFCTC o ng kung ano pa mang mga gawain ng mentoring, sabi ko, uupo ako, kukuha ako ng notebook, kukunin ko yung ballpen ko at magsusulat din ako. Kasi napansin ko po noong mga nakararaan, siyempre, busy ka talaga, pero ang naging commitment ko, kailangan yung natututunan ng mga nakaupo,
Kailangan hindi ako maiwanan doon. Alam niyo po ba, nagkaroon ako ng ganyang damdamin ng mga panahon na, nung unang panahon dito po sa UFCTC. Ilang po sa inyo nakakakilala kay Dr. Eli Rivera? Di ba, kilala niyo po siya? And then ako po, nauna kay Dr. Eli, tumatayo po dito sa harapan, nag-share. And then, si Dr. Eli po ngayon, nakaupo lang siya, napakatahimik. No, nandyan lang po yun sa bandang likod, nagsusulat lang siya, tatanaw-tanaw ng ganon, at ganyan-ganyan. Hanggang sa isang araw po, no, nagpatotoo siya na mayroong ginagawa ang Panginoon doon sa kanilang church, yung na-immobilize niya ngayon yung kanyang mga leaders doon, and then minsan pumunta ako doon, nakita ko kung paano na nagmimit yung kanyang mga kalalakihan doon, hanggang sa nadidinig ko na yung kwento sa newsletter, no, kasi ako po yung gumagawa ng newsletter, ipinapasa sa akin. So pag binabasa ko to, yung kwento niya, ako'y nakaupo lang doon, at lahat ng yung resulta ng simbahan, nandiyan giniba yung pader, nandiyan yung mga service nila halos nag-aabot na yung mga tao, tapos sa simbahan po nila, nagkakanda traffic na dun sa kalsada nila. Sabi ko, Lord, ba't ganun sa amin ang luwang-luwang pa ng kalsada namin tikuwian? Bakit ito nakaupo lang, nakikinig? Samantalang ako, nakatayo sa harapan, walang traffic. Ba't ito nakaupo lang, nagkaka-traffic? Alam niyo po ba mga kapatid, naging tanong ko po sa sarili ko yun. Then, kaya ngayon sabi ko, kailangan maupo din ako kapag may nagsasalita, magno-notes ako dahil ako kailangan tumama din ang pananaw ko. Amen? Hindi ako lecturer, ako isang mag-aaral din. Bagamat itinatayo ng Panginoon, salamat sa Diyos. Pero sabi ko, ang pananaw ko ngayon, mag-aaral din ako. Ilan sa atin dito gusto natin, mag-aaral din tayo ng Panginoon. Amen? At isa po yung mga sa nakita ko sa sarili ko na ngayong taong ito, mga kapatid, mag-aaral po ako. Kaya po, meron din akong libro. Salamat, may nag-bless sa akin ng libro. Binabasa ko po yun. At hindi lang din yun, meron din pong pastor doon sa Baguio, si Pastor Joel Baguio. Meron po siyang 2 book na isinishare na napakaganda nito. Dahil nagdesisyon ako magiging mag-aaral ako, alam niyo mga kapatid, nag-invest po ako, binili ko po yung libro. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa nabubuksan. Inuuna ko yung isa, ang ganda kasi. At talaga nga, yung kanina dyan, the God I never knew. Nung binabasa ko yun, mga kapatid, may mga time na umiiyak ako, napapangiti ako, kahit mag-isa lang, alam nyo, naramdaman ko may barkada pala ako, may kaibigan ako, ang banal na espiritu. So, alam niyo, nagsimula ang lahat ng yon nung sinabi ko sa sarili ko, teka, kahit saan mo ko dalhin, Panginoon, kahit saan mo ko itayo, basta mag-aaral ako. Gusto ko pong itama yung sarili ko sa ganung bagay, mga kapatid. And then, pangalawa, yung church ay tinawag na rescuers of souls. And then, nung natinig ko po yun, sabi ko, Panginoon, ano po ba yung church natin? Baka mamaya, rescuer lang kami ng production ng simbahan. Magagandang tugtugan, di ba? Mga nakakapag-raise up ako ng mga kabataan na pwedeng magsalita, mag-preach, mag-seminar. Pero ang totoo, hindi kami rescuers of souls. So yun po mga kapatid, yun po yung mga gumising sa akin. And then, yung raising up disciples to whom the multitude will follow. Ito po yung paulit-ulit na sinasabi dun sa Baguio. No? Raising up disciple to whom the multitude will follow. Alam niyo, nung pinag-isipan ko ito, siyempre nga naman, sa tagal ko na rin po sa vision, kahit nakapikit at natutulog po ako, tanongin mo kung anong vision, alam ko na yun eh. To win souls and make disciples. Pero mga kapatid, first time ko itong madinig. Sabi ko, raising up disciple to whom the multitudes will follow. Sabi ko, wow, teka. Parang, although ibinigay ko yung best ko, ibinigay ko yung time ko sa mga disciple ko, kaya lang nakita ko, parang ang layo pala ng ginagawa ko sa katotohanan. So, yung mga salitang yun, mga kapatid, inalagaan ko po yun sa puso ko at hanggang ngayon gusto ko, hinuhubog ako ng mga nadinig ko na yun, mga kapatid. Kailangan pala yung inire-raise up ko
hindi lang mga disciple, kundi mga disciple na isang araw makikita ko na yung mga tao sumusunod sa Kanya. Okay? Raising up to whom the multitude will follow. Now, ito po yung mga application, mga kapatid, na nakita ko po, no? So, isa-summarize ko po siya sa 3. Okay? At kung paano po yung mga ginawa ko ay ganito po. Una po, cast a compelling and personal vision. Okay? Cast a compelling and personal vision. Number 2, provide an effective and doable model. Provide an effective and doable model. Number 3, build maturing and affirming relationship. Okay? Build maturing and affirming relationship. Number 1, cast a compelling and personal vision. Number 2, provide an effective and doable model. Number 3, build maturing and affirming relationship. Now, dito ko po nakita yung mga naging action ko, mga kapatid, yung kilos ko po dito sa 3 ito. Doon sa number 1, cast a compelling and personal vision, ang pinatatag ko sa buhay ko dito, mga kapatid, yung pag-i-spend po ng time. Pag-i-spend po ng time. Tulad din po ng nature ng aking pong pag-ministry, mga kapatid. Ako po ay nagpupunta-punta sa iba't ibang lugar. No? Medyo nakakapagod din po, pero sa totoo lang, masarap kasi kung tinatawag ka talaga ng Panginoon. Pero kung hindi po ako magbabantay, mga kapatid, alam niyo po ba yon? Ang number 1 po na mapapabayaan ko, yung time ko po sa aking mga disciple. Kaya po, ang ginawa ko nito, mga kapatid, mas nag-commit po akong lalo na magkaroon po ng pakikipagkape sa akin pong mga disciples. Okay? Especially, mga kapatid, yung kainan, yung coffee time, yung kainan. Alam niyo po, minsan, naalala ko po ito, mayroong yung mga kabataan sa church. Saturday po yun, ako medyo pagod na. So, ang ginawa ko, bago ako matulog, ang ginawa ko, nag-click ako ng YouTube. At kung bakit nanonood ako ng isang pelikula, na hindi naman pelikula ito, nanonood ako ng isang video na hindi ko naman dinaiintindihan, yung Japan tsunami. Diba? Ang tagal-tagal na nun eh. So, nagdatingan po yung siguro mga 6 na kabataan, dumating po sila, meron silang kasamang isang bago. So, dahil pumasyal lang sila doon, mga siguro alas 8 ng gabi, alas 9, pumasyal po sila. Sabi ko, "Oy, kumusta? Oy." So, pinakilala nila sa akin, si Sunny. Pastor, kaibigan po namin. Talaga? Nanonood ako ng tsunami. Parang bigla ko silang dinala doon sa pinapanood ko. Then habang nanonood akong ganyan, biglang nangungusap ang Panginoon. Sharean mo. Kaya nila dinala yan dyan kasi para ma-sharean mo kasi sila, hindi pa nila kayang gawin kasi mga baguhan pa lang mga kabataan eh. Hindi pa nila kaya yun. So sabi ko, nagtatala ko, teka, medyo pagod ako Teka, hindi. Kailangan magbigay ka ng panon, oras. Kasi sila na nga nagdala eh. So ngayon, ini-invite po nila yan. Sabi niya, "Oy, sama ka sa amin bukas susunduin ka namin. Anong oras ba yun?" Sabi niya, alas 8, mga alas 7 pa lang, sunduin ka na namin. Tulog pa ako noon, sabi nung Sunny. Ito po ngayon, nangyari, mga kapatid. Nung ako naman ng time na kinakausap na ng Lord, tumayo ako, kinuha ko po yung Bible ko, at pagbalik ko doon, sabi ko, "Bro, pwede bang may share lang ako sa'yo, 10 minutes lang." I-share ko po yung Vision of Salt, kasi estudyante po siya, Marine Engineering sa Bukawi, Bulacan. So, dahil nasa campus ito, i-share ko yung vision. After ko pong i-share yung vision, napansin ko, pati silang lahat, hawak yung Bible. So, na-open yung attention nila, nakuha ko, mga kapatid. At itong isa namang si Sunny na ito, nakaganon lang. And then, challenge ko siya, sabi ko sa kanya, bro, naunawa mo ba? Pastor. After nun, nag-pray, okay lang ba, pag-pray kita. So, nag-pray muna kami, so yung relationship ganyan. After we prayed, mga kapatid, tahimik na. Sabi ko, aalis na itong mga ito. Na-share ko na eh. Ito ngayon. Maya-maya, nagsalita yung Sunny. Sabi niya, "Uy, bukas huwag niyo akong kalilimutan sunduin. Sunduin niyo ako sa bahay."
Ibig sabihin, gusto niya nang sumama. Ngayon, ang point mga kapatid, eto ngayon, no? Kinabukasan, Sunday, mas nauna pa dun sa mga susundo sa kanya. Nakabista, nakita ko, heto na, nakamotor, dumadating. Sabi ko, ang aga. Sa loob ko, sabi ko, kung hindi siguro ako nag-spend ng time dito. Alam niyo mga kapatid, kahit pagod na, then nasabi ko sa sarili ko, I need to spend more time. And then, nung pagbalik ko po ng Baguio, nasa sasakyan pa lang ako from Pangasinan. Ewan ko kung sa Rosales ba yung season. Bumili po ako nung yung mga daing. And then, nung pagkabili ko po ng daing, talagang todo text po ako doon sa mga kapatiran. Darating po ako ng ganyan. Sunday po, sama-sama tayo. Kakain po tayo. Nagpahanda na akong kamatis. Then, nagpasaing akong ganyan. Sabi ko, walang uuwing mga disciples. Sunday, may binili akong napakasarap. Kaso kinabukasan pa nun, babalik uli ng Baguio dahil training. Pero mga kapatid, kahit pagod, kahit hirap, puyat, no, na-traffic pa kami doon somewhere in Rosales, Pangasinan. Pero alam niyo mga kapatid, yung pagod ko hindi ko halos maramdaman dahil merong matinding excitement sa puso ko. So yung pag-spend ng time, mga kapatid, yun ang pinalakas ko pa po, no? And then, pangalawa, dito po sa Cast and Compelling and Personal Vision, alam niyo po ang ginagawa ko ngayon. Dahil may mga bago akong tinanggap kay God, sinishare ko agad ito kahit sa text, sa aking mga primary. Basta po may maganda akong na-receive, tinetext ko po agad yun. Pinapadala ko, minsan ang sagot nila sa akin, Pastor, hindi pwedeng hindi mo i-share sa amin yan. Ngayon pa lang, pinababalaan na kita. Huwag mong hindi i-share sa amin yung natutunan mo na yan. Okay? Kaya mga kapatid, alam niyo po, nakatutuwa kasi ako po ay nagkaroon ng bisikleta, and then yung 4 kong disciple ay nagkaroon din ng bisikleta. Alam niyo mga kapatid, nung isang hapon, nakita ko na lang yung sarili ko, nagbabike kaming 4. Dahil yung iba ko pang mga disciple, gusto din nila, may mga bumili din ng bisikleta. Alam niyo mga kapatid, napakasarap palang mag-step. Yung walang lecture, walang training. Yung kasama mo lang yung mga disciple mo na mamasyal kayo. Hello? Diba? Now, yun po mga kapatid, wala pong training, walang lecture. Pero ang isang bagay na nakikita ko, ano ang magiging silbi ng magagandang natutunan ko kung wala akong magandang time sa aking mga disciple? Baka mamaya, mas may maganda pa akong time sa computer, mas magandang time pa ako sa papel kaysa sa aking mga disciple. Okay? And then, yun po yung una, yung Cast and Compelling and Personal Vision. Doon ko po ibinababa mga kapatid, doon ko ipinapakita sa kanila yung nakikita ko po sa church. Kaya napansin ko po, itong mga primary ko, sila John, especially yung mga college student. Sabi nila sa akin, minsan nagbabanggit na sila sa akin, Pastor, kailangan pala natin gawin ito. May mga gumawa na po ng mga VIP, may mga gumawa na po ng mga one-verse evangelism, may mga gumawa na, then sabi ko, Panginoon, grabe, inuunahan pa ako nitong mga ito. So nakita ko mga kapatid, kung gusto ko palang makita na maging active at kung gaano ako nagandahan sa tinanggap ko, dapat pala mag-spend ako ng time sa kanila at yung magandang time, doon ko ibababa ang vision. Okay? Doon ko ibababa ang vision. And then pangalawa, provide an effective and doable model. Dito po mga kapatid, sa provide an effective and doable model, una po, gusto kong sabihin, yung ibinaba ni Pastor Mark Wane na pattern ng devotion ay naging malinaw po sa akin. Personal ko, bago ko po ibinaba yun sa aking mga disciple, sinimulan ko po sa sarili ko yun. Sinimulan ko po siya tuloy-tuloy. Nung una, hindi ko halos maintindihan. And then, nung inayos ko na po siya, ikinuwento ko po ngayon. Kasama ko po yung isang disciple ko nung nakaraan. Sinare ko sa kanya ngayon yung napakagandang pattern. Alam niyo, kinikwento sa akin kahapon. Sabi niya, Pastor, naikwento ko nga ito sa mga kapatid ko sa 12 na merong bagong pattern sa devotion at napakaganda. Sabi na, kailan tinuro ni Pastor yan? Alam niyo mga kapatid, nung isinare ko po yun sa kanya, and then nasabi niya sa akin, Pastor, alam mo kahit ginagawa ko na po ito, pero hindi pa po ganun ka-perfect. Pero Pastor, ang ganda, sineshare ko na po siya.
So, ang ginawa ko po mga kapatid, ako po ang unang naging model. Ako po ang unang naging model, yung duwa. Ngayon po, meron din yung tungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. Kasi ibinaba ko po ito at nagkaroon kami ng assignment. Ngayon, isang araw, ito palang mga disciples ko na estudyante, nag-usap-usap po silang magbibisikleta gabi. Kasi somewhere in Marilao, meron pong ice cream store. So pumunta po sila doon at nung nakaupo na sila, sabi nila, "Oh bro, sharean mo na yung isa, sharean mo na." Sabi niya gano'n, ikaw na. At yung ginawa ng isa, tumayo na ngayon. Ang ginawa, kumuha ng tissue. Pagkakuha niya ng tissue ngayon, naupo uli. Hindi ko siniran. Nahihiya ako eh. Alam niyo mga kapatid, di kinikwento sa akin kanina, kahapon, si Jantel, yung nandyan po kanina. Sabi ko, sige nak, ganito. Isang araw, lalabas tayo, sasamahan mo ko, ipapakita ko sa iyo kung paano i-share yung one verse evangelism. Okay? Minsan po kasi baka mamaya na ituro ko lang, pero ang totoo, hindi nila nakita sa akin na ginawa ko. Kaya nung time na kinikwento, although natatawa ko eh. Kasi, wow, gusto pala nilang i-apply din. Gusto nilang gawin. Nagkakahiyaan lang mga evangelist na takot mag-evangelize. Pero, hanggang sabi ko, ang naging solusyon ko ngayon, sige na, isasama kita. Sa loob-loob ko, Lord, tumulong mo rin po ako. Napagkapapa uli. Pero sa totoo lang mga kapatid, nakaka-challenge kasi sa totoo lang, hindi tayo basta magtuturo sa atin makikita. Amen? Sa atin makikita ito. So, una yung devotion, pangalawa yung OBE, ito po yung ipino-provide ko sa kanila. So ano yung pino-provide ko? Yung binigay din sa akin mga kapatid, yung tinanggap ko po. Hindi na po ako lumalayo. Hindi na, marami akong alam na mga pwedeng gamitin, pero alam niyo, nagpo-focus po ako dun sa ibinaba na yon. So at iyon ang ipino-provide ko sa kanila. Nauupo ako sa computer mga kapatid, gumagawa po ako ng mga maliliit na pamphlet. Talagang pinagtsatsagaan ko po yan mga kapatid, nilalagay ko po sa PowerPoint, at pag natapos ko na po siya, ang gagawin ko po, magluluto ako ng napakasarap na pagkain, at pagkatapos o pag kumain na sila, saka ko po i-discuss yun sa kanila. Okay? So, OBE, and then yung one verse verification. Yung one verse verification. Now, ito pong mga bagay na ito mga kapatid, kung ano yung natutunan ko, pagdating ko po sa church mga kapatid, ini-improve ko po ito sa pamamagitan ng paggawa ng materyales, sa paglalagay sa presentation, upang kapag i-share ko na ito mga kapatid ay mas malinaw. Hello? Pangalawa po mga kapatid, sa pagpo-provide ng effective and doable model. Alam niyo po, nung last Sunday, so inimbitahan ko po yung mga primary, nagluto po ako ng napakasarap na nilagang baboy. Kompleto pong sahog. Galing po ako ng Balintawak dahil habang nasa Balintawak ako, yung picture na nakikita ko yung mga disciples na kaupo, busog na busog sila. And then sabi ko, alam niyo po, pinanood namin yung video ni Bishop Uriel. Nung pinanood namin yung video ni Bishop Uriel, yung binahagi doon sa Aldersgate, Baguio. Alam niyo mga kapatid, hindi magkamayaw yung kagalakang nararamdaman ko. Nung una po, sa totoo lang, aamin na rin po ako. Katwiran ko po ganito. Sabi ko, pag may nabinig akong maganda, tapos yung ibang pastor ang ginagawa nila, yung video na yon ipapanood sa kanilang mga disciple. Sabi ko, hindi ko gagawin yun eh. Siyempre, dapat madinig nila sa akin. So, gagawin ko ngayon, aaralin ko mabuti, ako ngayon na mag-share, dahil sabi ko, mas maipe-present ko ng talagang mas contextualized. Pero alam niyo mga kapatid, wala rin nangyari. Kaya sumuko na ho ako eh. Kaya nung linggo mo mga kapatid, alam niyo po, yung hindi lang itong linggong to nakaraan, maging mga nakararaan, yung topic ni Pastor Mark, minsan nga pati si Pastor Elijah nakapag-speak na rin sa amin yan eh. Yung video niya, pinanood po ng aking mga disciples, mga kapatid. Si Dr. Eli, yung mga ginagamit ng Panginoon. Ako din nauupo, mga kapatid. At nung pinapanood namin si Bishop Uriel, grabe, tawanan sila. Pero alam niyo, yung sulat sila ng sulat. And then may mga bagong disciples ako, mga kapatid. Sabi nila, oo nga. Alam niyo, mga kapatid, yun po yung mga personal na ginagawa ko po. No?
at sa salamat sa oportunidad na maibahagi ito sa atin. So pinanood namin siya, and then lagi kong sinasabi kung paano yung sinasabi sa amin sa training, ang disciple ay merong BBBB. Meron siya Bible, ballpen, booknote, at saka ng bag. Alam niyo po, ganun din ang ginagawa. Parang kanina, nung nagsimula po tayo, di ba? Sabi ko, okay, so ilabas na po natin ang ating notebook at ballpen at i-take note po natin yung mga dapat nating isulat. So, ganun po mga kapatid, napakaganda. So, nakita ko lahat sila nagsusulat. Meron pong dumating, no? Merong dumating. Yung isa kong disciple, late siya. Sabi ko, nasaan si Justin? Nasaan si Justin? May ano lang po, bumili ng ballpen, walang dala. Tapos din nung bumili ng ballpen, tinext ko pa rin siya. So napansin pala nung isa kong disciple, Pastor, bumibili lang po. Hindi, kailangan ko talaga siyang i-text, kailangan ko siyang hanapin. So alam niyo mga kapatid, nakikita po nila sa akin na talagang kapag disciple, talagang hahanapin mo. Kapag disciple, talagang, ano tawag dito, mababagabag ka kung wala sila dyan sa tabi mo. Hello, nag-get niyo po mga kapatid? Okay? So yun po, provide an effective and doable model. So nakita ko yun, may mga bagay talaga na yung vision keeper ng G12 ay may masasabi talaga. So ako po, nagdesisyon ako, pinanood po namin yung video na yon at nakita ko po yung impact no, sa akin pong mga disciples at ang tawag nga nila sa akin Pastor, barbero ka pala Sabi ba naman sa akin gano'n? Kasi doon sa napanood nila, ang ganda po mga kapatid. Loobin ng Panginoon, isang araw, mapapakinggan din po, mapapanood natin yun. Okay? And then number 3 and last, build nurturing and affirming relationship. Build nurturing and affirming relationship. Okay? So, kailangan talagang bumuo mga kapatid. Alam niyo po, dito sa part po na ito, ang parang ang tinutukoy ko na po dito yung damdamin ko mga kapatid. Kasi yung maturing moment and yung affirming moment mga kapatid, makukuha lang po yan sa isang seryosong usapan at personal na usapan. Parang nung minsan po, kaharap ko yung isang kabataan sa church, kung bakit ba medyo malalim yung seryoso yung usapan namin, nag-open pa naman sa akin. Sabi niya, Pastor, may aaminin na po ako sa inyo. Ano kayo? Kasi po, dalawa po sila Anong dalawa sila? Dalawa po yung girlfriend ko Sabi niya gano'n. Kasi, pinakilala niya yung isa sa akin Sabi ko, bakit gano'n? Alam mo naman na hindi yan ang kalooban ng Panginoon. So, alam mo nang gagawin mo dyan, So, ganun lang. Hindi ko muna masyadong, alam niyo yung sinita, hindi ko muna masyadong binasahan ng Bible. Basa! Hindi muna. Kumbaga parang nakikipag-usap lang sa kaibigan ko. Alam mo na gagawin mo dyan. Di nung gabi, kumakain po kami. May kasama ko kaming pipit-bingin. Di siyempre, nagsasign language. Come, eat now. Sabi ko, ganyan, do you want more? Nakikita nila, nagsasign language po ako. Sakto, dumating yung isa na yon, yung kabataan. Pagpasok niya ngayon, humarap ako sa kanya. Sabi ko, Sabi ko, isa lang, biglang natawa siya ngayon na ganyan. Yung mga kasama natawa din. Akala nila, sinasign language ko siya. Pero yung isa, alam niya, may ibig sabihin yun. Alam niyo mga kapatid, isa pa po ito sa sinabi ko po, yung mga maturing, yung nagbibil ka ng maturing, yung salitang totoo. Sabi ko, nak, ganito. Kayong magkaka-cell group kayo, minsan magkakatampuhan kayo. Pag nagkatampuhan kayo, masasaktan ka, syempre, hindi ka naman robot. Nak, pwede ba magkalinawan tayo? Sige, ano po yun? Ganito. Pag nasaktan ka, sige lang, kung gusto mo magtampo, magtampo ka. Kung ayaw mo magpunta sa office, sige, huwag kang pumunta rito. Pero, huwag kang lalayo sa pamilya mo. Ito ang pamilya mo. Opo, Pastor. May mga ganung moment talaga mga kapatid na yung usapang totoo lang. Yung mga usapang totoo lang. Build, maturing, and affirming relationship. So nakukuha ko lang po yung mga kapatid sa mga one-on-one. At minsan naman po, ginagamit ko po yung text. No? Sabi ko sa kanya, I love you. Kamusta na ba ang pinaka-anointed disciple sa balat ng lupa?
Mga kapatid, yung pag gumagawa ka ng mga ganong atmosphere para maramdaman talaga nila yung na-affirm sila, and then kapag may ginagawa sila, pinupuri ko po ito, then yung pagsasalita ng thank you, kahit simpleng, parang kanina, yung extension cord, pinabot, sabi ko, nak, pakikuha mo nga sa church yung extension cord kasi kailangan ko sa UFCTC. Sige po, sige po. Then mga 6:30 ng umaga, dumarating na siya. So inabot niya sa akin. Nak, hinawakan ko hindi ko muna binitawan yung extension cord. Tapos yung kamay niya nandun sa akin, nak, thank you Okay? So, ganoon po mga kapatid, yun po yung napansin ko na sabi ko, kasi pag ang ibababa ko lang po sa aking mga disciples, yung mga lecture, yung natutunan ko kahit ito gaano kaganda, pero pag walang atmosphere, yung maturing, yung usapang totoo na talaga, yung usapang may unawa ka talaga, at saka yung parang pinapalakas mo yung loob nila, nakikita ko mga kapatid, mahihirapan din po ako mag-share. So, ang mga pinalakas ko po dito, una, nung Sunday po, simula po nung January mga kapatid, hanggang ngayon, meron po na kaming tinatawag na primary dinner. Primary dinner. Every Sunday na po yun. So nagsasama-sama po kami, primary, babae at lalaki, and then sa hapon po mga kapatid, dahil humihina po yung mga kabataang babae, kasi ang malalakas sa amin, puro mga kabataang lalaki, and then yung babae mahina. So may kinausap po ako, personal po isa-isa kong kinausap yung mga potential na mga cell leader namin. Sabi ko, nak, gusto ko sanang humingi ng dispensa sa inyo bakit po? Bakit po? Kasi puro yung mga kabataang lalaki na lang na nabibigyan ko ng attention. Kayo, yung nanay ko, siyempre may edad na si nanay ko. Hindi na niya maabot yung mga kailangan niyo talaga, lalo sa generation ninyo. Minsan po, naiinggit sila doon sa mga kalalakihan. Buti pa rin yung mga kalalakihan. Laging kasama si pastor. Pag may mga bagong sineshare ako, itong mga disciples na lalaki, na isi-share nila sa babae. So sabi nila, ba't di namin nalalaman niya? Nung nakarating po yun sa akin ng mga kapatid, gumawa po ako ng tinatawag na primary youth women cell. So, every Sunday afternoon mga kapatid, nagpupunta po yung mga pinili kong kabataan, pero inisa-isa ko po sila mga kapatid. Alam nyo, naging effective po. Nung first meeting namin, so naghanda din po ako, nagluto din ako mga kapatid. Minsan nga po, sa totoo lang po, minsan bumipili po ako ng 2 nyug, sa palengke pala, pwede mo nang ipakayod. Di ba? Yung parang, nung ko lang natuklasan yun, tapos bili ako ngayon ng yung gulaman na kulay verde, tapos yung tawag doon, yung buko pandan, tapos yung mga kap-kap. Sabi ko, ganun lang pala yun. Sabi ko, ipinaggagawa ko po sila noon. Alam niyo mga kapatid, nagpe-prepare po talaga ako. Kasi ang nakikita ko habang piniprepare ko yun, meron akong masasabing mga importante sa kanila. So yun po, yung unang meeting po namin, alam niyo po, yung 4 na dalaga na mga potential at estudyante, umiiyak po sila mga kapatid. And then itong mga nakaraan lamang, bigla na silang nagte-text sa akin, Pastor, may i-open sana ako sa iyo personal. Talaga. Ako naman natatakot. Ano kaya yung personal na sasabihin ito? Sabi ko, sige na, ganito na lang, ganyan-ganyan, magkita tayo. Tapos humirit po ako sa huli. Ano ba yung personal na yun? Kahit konting clue. Sabi niya, Pastor, nasaktan po ako kasi meron akong isang disciple. Ayaw niya sa akin, gusto niyang lumipat sa iba. Sinisisi ko po yung sarili ko. Then sabi ko, wow, salamat Panginoon at nag-o-open na ito sa akin. So yun po, yung sa totoo lang, kung isa-summarize ko pong lahat mga kapatid, ang pinalawak ko po 2 bagay lamang mga kapatid. Prayer, dinala ko po sa prayer, so meron po kaming strategy ng quarterly prayer, iba-iba po. Hindi po nakapix yung prayer po namin. At nakita ko, kasama ko yung mga disciples nagpe-pray, plus, I spend more time with them. Okay? So, pwede po ba tayong pumikit saglit right now? Then sa pagpikit po natin ngayon, pwede po ba nating silipin? Kamusta ba yung time ko sa aking mga disciples? Baka ang time ko sa aking disciples ay yung every Sunday, punong-puno na siksik pa. Hindi naman masama. Pero ang point, kung may nakikita pa tayong puwang, then ihingi natin ang tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo po ako na makapag-spend pa ako ng time. Especially doon sa mga taong
pinagkatiwala mo po sa akin, yung aking mga disciples. Come on, sige po, i-pray po natin yan, hilingin natin sa Panginoon, na Lord, magturo ka pa sa akin kung paano na lahat ng magagandang natututunan ko, Panginoon, paano mo to effectively maibababa at ma-share sa akin po mga disciples. Sige po, kausapin lang natin ang Panginoon. Habang tayo po ay nakapikit, meron ba magsasabi, Pastor, sa totoo lang, ang laman ng puso ko ngayon, yung makapag-spend pa ng more time sa aking mga disciples. Pwede po bang pakitaas yung kanang kamay? Sige po, amen, amen, amen. Praise God, praise God. Amen, amen. Amen, praise God. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa buhay ng bawat isa at pare-parehas kaming uhaw, Panginoon. Kahit nga ba busy pa kami doon sa maraming panahon at kahit ba may tuturing na namin maraming oras na kaming binibigay sa kanila, we want more, O God. Na makasama ang aming mga disciples, Panginoon, makita nila kung paano kami nagpo-progress, makita nila, Panginoon, kung paano na yung sinasabi namin ay ginagawa namin. Lord, gusto namin maging model by example. Lord, salamat din at ganun din ako, patuloy po akong umaasa sa biyaya, Panginoon, na ako'y patuloy mong dadaluyan ng mga katalinuhan, Panginoon, para mai-apply ko pa. At ang resulta, Lord, makapag-raise up ako ng more disciples, that yung multitude, Lord, ay nagsusunod sa kanila, Ama. Marami pong salamat at gayon din ang dalangin ko sa bawat isa na makapag-raise up ng disciples to whom the multitude will follow. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.